Na-curious ako. Ano yung matagal? Parang 5 minutes tong kanta. High school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka ng gagawa ng yes, master. kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then, drummer na Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio. Saya lang. It's a Friday, people. Araw po ng Biyernes. June 20, 2025. 2 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Magandang tanghali sa inyo mga ka-Destiny, mga ka-homegrown. Yeah. At yun na nga, guys, welcome to Homegrown. It's another episode ng ating radio show kung saan nag-invite tayo ng mga personalities at nakikipagkwentuhan tayo sa kanila. Inaalam natin ang kanilang mga kwento at syempre kinapupulutan ng iba't ibang impormasyon at aral. Ngayon, maswerte tayo at pinagbigyan tayo ng ating bisita, ladies and gentlemen. Battle of the G's co-founder. Isa sa mga dahilan kung bakit buhay ang hip-hop dito sa Quezon. Isa ring hustler. Gumagawa ng pera in the streets. Ladies and gents, I have here, palapakan natin si Harlex Kind. Kuys. Magandang tanghali, Kuys. Yo, magandang hapon. Welcome sa Homegrown. Welcome sa Homegrown. Salamat sa pag-invite, tol. Maraming salamat din, Kuys, sa pagpapaunlak ko. Minsan busy ka talaga sa sobrang dami ng ganap sa Kumusta na, Kuys? Okay lang. Masaya, solid lang nararamdaman ko ngayon. Kuya, kilala ka kilala ka dito sa Quezon, hindi lang sa Lucena, bilang yun na nga, ikaw ang ulo. Currently, though, nung una, hindi ikaw, pero nung si partner mo dito si Kuya KB sa pagbubuo ng KB. Yan, shout out kay Kuya KB. Shout out. Pero right now, you're currently the head of Battle of the G's. So, dyan ka kilala, Kuya. Pero a question is, sa likod ng battle rap, sa likod ng hip-hop scene, sino si Harlex Kind? Yun, ako si Harlex Kind, co-founder Battle of the G's at admin ng Lucena Vintage Snapback Collector. Ayan. So bukod sa pagiging head ng Battle of the G's, isa ka ding vintage collector, Kuya? Oo, nito lang. Pumasok din ako sa vintage. Na-influensyahan din ako ng mga tropang nauna sa akin. Yun yung mga sinatawag ng mga mentor. Kuya, yung vintage cup kasi, hindi siya alam ng karamihan. Now, ano ba yung vintage cup, Kuya? Yun, ito, tulad ng suot ko. Kagaya niyang suot mo. Sa mga nanonood nga pala, sa mga nakikinig ngayon sa radyo, yan, pwede kayo mag-drop sa amin sa Facebook Live para hindi nyo lang kami napapakinggan, napapanood nyo rin kami. Yan, sa Facebook page na DZDG Destiny Radio. Pwede kayo mag-drop ng comment dyan, basahin natin yan. Kagaya ito ni Jake M. Orieta. Lala mo kuya to. Right. Yan. Solid tol, Harlex. Sabi niyan ganun sa comments. Solid yan. Yan. Pwede nyo gawin yan, guys. Sa mga nakikinig sa radyo, drop a comment on our Facebook Live. Tara, pag-usapan natin yung mga gusto nyo sabihin. Now, kuya, going back. Vintage cap is kagaya niyang suot mo. Kaya ba siya tinawag na vintage dahil vintage siya, kumbaga, dinaanan na siya ng panahon, pero yung quality niya, yung value niya is mataas. Kumbaga, mahalaga. Yun, kaya nga galing na sa salitang vintage. Oo. Doon na nagkaroon ng appreciation, yung value. Kasi isipin mo, ilang taon na itong sombrero na ito na na-produce. Oo nga eh. Diba? Oo. Hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin. Totoo. Ayos pa rin, naisusot pa rin. Yung suot-suot mo ngayon, isa siyang black cap. Oh. Basketball Black cap nga ba yan? NBA, isa sa mga paborito. Championship cup. Ano, kuya? Championship hindi cup. naman siya championship Hindi naman cup. championship cup. Siya lang ay, ang alam ko, kung di ako nagkamali, ito ay drop hat eh. Drop hat? Siguro 1990s, drop hat ito. Ito yung mga sinusuot ng mga NBA player na nadadrop sa team. Draft hat. Okay, so yun. Yung suot ni Kuya Harlex ngayon, sa mga nasa radyo ngayon, isang vintage cap
Chicago Bulls. Oh, Chicago Bulls. Na originally sinuot yan ng isang NBA player nung na-draft siya. Ewan ko kung sinong na-draft taon na yun. So, kaya, basta gantong design yun. Tinatawag tong double line script. Double line script. Kasi, ano ba yan? About sa stitching ba yan ng sombrero? Stitching na sombrero. So kaya siya may value. Quiz, magkano nagre-range yung ganyang mga sombrero? Depende kasi yun sa may tinatawag tayong rarity, yung Rarity, kung gaano kaunti. okay yun. Oo. Mismo. Napakahirap hanapin ng mga gantong klaseng sombrero. Halimbawa, kapag may mga chances siguro na ang isang sombrero ay nakitang sinuot talaga ni MJ. Yun. Pagka ba sinuot talaga ni Michael Jordan. Yan ay yung mga sinasabi ko na magkano magre-range yun? Malaking impact sa value at saka sa presyo yung kung sino yung nagsuot Halimbawa, yun, nasuot siya ng icon na may history siya. Yun yung nagpapataas ng kaya magugulat ka, mayroon talagang isang sombrero lang, nagpe-presyo siya ng Magkano alam po mo yun? 6 digits. 6 digits, isang sombrero. Kasi nga, vintage siya unang-una, kaya maaari may mga iba na magtataka kung bakit ganun yung presyo niya. Kasi nga, marami. Kaya siya may ganung presyo kasi yung rarity. At saka kung kanino siya nanggaling, sino nagsuot niyan, kaya siya nagmamahal. So, vintage. Kumbaga, importante yan, pinagdaanan yan ng panahon. Kumbaga, connected pati yan dun sa kung sino yung nagsuot. Kaya nagkakaroon siya ng value. Lahat ng sombrerong vintage ay may sari-sariling kwento. Ayan, saka yun yung dinadala. Kumbaga, yung mga kwento na yun yung dinadala. Kumbaga, ikaw yung nakabili ng vintage cup na yan. Kumbaga, privilege mo na okay, ito'y sinuot ng may kwento tong dala-dala. Kaya siya nagkakapresyo. Mismo. Kuya, bilang collector naman, bakit tuwan-tuwa ka dyan sa pagko-collect ng mga vintage cups na yan? Ano yung naging dahilan mo? Nung una, nakikisabay lang ako sa hype Kasi, hype? Dati lang siyang hype, oo. Kasi mahal talaga. Nung una, hindi ko talaga kayang bumili ng gusto kong cup na Kasi libo talaga ang presyo Nawili naman ako kasi, syempre bilang nalaman ko na yung pasikot-sikot kung paano. Ganun pala, may presyo pala siya. Nalaman ko na kung ano yung, kasi ako unang tingin ko pa lang sa sombrero. Bibiling ko yan kung kikita ako dyan. Alam mo yun, nalaman ko yung pasikot-sikot kung paano ang laro. Kaya yun, isa sa naging hassle ko, vintage cup. Vintage cup. Bumibili ako ng vintage cup, binebenta ko rin. Yung tumubo ang 1,000, okay na Oo. 500. Kasi deserve mo naman yun. So, anong nangyayari? Ano siya? Buy and sell siya? Oo, buy and sell ako. May vintage cup kang matitipuhan. Alam mo, nakikita ka doon. Bibilin mo siya. Tapos, papatungan mo lang siya ng presyo. Omsim. So, ano siya? Ibang klaseng diskarte din talaga siya. Kumbaga, that's how... Kasi alam ng tao kung bakit may presyo yun Oo, alam ng tao na... alam... Kasi, ang mahirap dito sa vintage cup, hindi mo lahat mapiplease Totoo. Hindi lahat nila ma-appreciate. Sombrerong yan, binibili mo. Kaparehas lang yun na nasa palengke. Oo, kaparehas nga Totoo naman sa pero itsura, iba yung materyales. Tsaka iba malayo ang replica, malayo ang fake sa legit na vintage cup. Paano nyo nakikita? Ano yung difference ng Paano nyo nasasabi na ang isang cup ay legit? Okay, vintage cup to, hindi to replica na galing lang sa palengke. Ano yung mga tinitignan nyo dun? Hindi, pag naman talaga ikaw ay nasa mundo na ng vintage cup gaming, alam mo na yun, kahit nasa malayo pa lang, unang tingin mo pa lang, kasi may kulay talaga na Kunwari sa white, cream. Oo. Hindi puti ang vintage cup, pag kulay puti siya. Alam mo yun yung parang dirty white, mga ganon. Dirty white, kasi yung fake puting-puti. So meron... Okay, so ang nangyayari, alam mo na kagad, lalo na kung enthusiast ka na, matagal ka na dyan sa larangan na yan, unang tingin pa lang, alam mo na. Unang tingin mo pa lang. Tsaka yung forma ng sombrero, yung pagka-curve ng brim, yun, dun pa lang basta, alam tsaka mo mga yung mga tahi. Sa tahi, yan. Sa inner na yan. Sa materials na ginamit, at kung stitching yan, mahalaga yun kasi yun talaga yung Kasi may tinatawag pati kaming wool polyester, na materials ng sombrero. Yung fake kasi parang, alam mo yun, yung parang denim lang siya.
na So, materialis na tela. so ngayon, alam na natin mga ka-homegrown natin, alam na natin yung yung vintage cup. So yan, nagkaka-value yan unang-una dahil mga personalidad, kumbaga lalo na kung basketball cup yan, championship cup, draft cup, may presyo talaga yan. Kasi unang-una, sinuot na yan ng mga basketball player, mga personality, mga icon. At ngayon, dahil sobrang tagal na niyang nawala, kumbaga, nagkaroon na siya ng rarity. Kokonti na lang siya. Ganun naman talaga sa business eh. Yung demand at supply, nagtataas talaga yan. Kung kokonti na yung supply, nagtataas talaga yan. Tsaka kapag meron ka ng vintage cup, vintage na nga yan eh. Kumbaga, iilan na lang talaga kayo sa mundo na meron yan. So yun yung value na dinadala-dala mo pagdating sa vintage cup. At ito si Kuya Harlex, yun ang isa sa naging hassle niya sa street life. Kumbaga, yung kumpanyang gumawa nito, Sports Specialties, wala na siya. Oo, hindi na siya naulit. Kumbaga, hindi na siya gumawa wala na magpuproduce ulit ng mga sombrero ganito. Kasi nga, sarado na yung kumpanya na yan, Sports Specialties, Starter. So, isa din siya sa dahilan. Oo. Isa siya sa dahilan kung bakit. Isipin mo, 1950s, kung di ako nagkamali, parang basta matagal na yung kumpanya. Mm-hmm. Siyempre, nagproduce. Meron namang lumalabas ng mga sombrero, yun yung mga sinasabing dead stock. Dead stock na siya. Ibig sabihin? Na naabutan siya ng nagsarado, pero mga bago pa yung mga sombrero. Okay. So, na-stock lang talaga siya doon. So, hindi siya nailabas. Kaya mukhang bago pa lang talaga sila. May isang taong negosyante mind na nakabili na, sige, biling ko lahat Oo, biling ko na yan. Hindi mo naman na yan pakikinabangan ang lakas ng gaming, ang lakas ng vintage cup game sa Pilipinas. Sa Pilipinas lalo. Oo, sobra. Ang daming collector dito. Kaya sa mga vintage cup collector na mga tropa sa Pilipinas, yan, tuloy-tuloy lang tayo. Palakasin natin. Shoutout sa inyo. Kita namin yung value, lalo ngayon at natututunan natin yung mga dahilan kung bakit napakagandang hassle din ng pag-vintage cup. Though, I think it's still para sa'yo eh. Para din siyang sugal kuya eh. Yung pag-vintage cup. Kasi unang-una, sabi mo nga, may presyo yan. Yung ibang vintage cup, umaabot yun ng 6 digits. Meron eh. Meron mga ganun. Now, kung halimbawa, susubok kang bumili nun para ibenta ulit, yung risk nun is kung mabibenta mo ba siya. Oo, diba? talagang sugal lang. Kaya kailangan, alam mo yun, meron nga talagang appeal. Appeal, oo. oo. Bilang seller ka. Unang-una, appeal at saka may tiwala sa yung tao. Mismo, yan, tiwala. Number 1 yun. Talaga na ikaw ay kilala na sa mundo ng cup game na may galaw kang ganyan. Pero iba pa rin yung may karisma ka na kaya mong ibenta kasi galing sa'yo. May mga ganun eh. Sa mundo ng cup game, pares lang kami ng sombrerong ibinebenta. Masikat sa akin tong isa. Alam mo yun, sinasabi kong masikat yung parang madami siyang followers sa cup game. Mas mabibili yun sa kanya kahit pares lang kami ng presyo, kahit mas mataas yun sa kanya. Ganun yun. So isa din yun sa pinag-iipunan ng isang nasa cup game. Nasa cup world na kumbaga dapat buuin mo din yung yung kasi character mo dyan sa lugar na yan. Kami sa naman, yan. mga yung aspakan talaga eh. Ibig sabihin ng aspak, yung maramihan. Okay, aspak. Kumbaga, tansyahan na lang. Pinakita sa yung cup. Magkano? depresyon ka. Pasend ng details. Alam mo yun, check mo muna lahat. Kasi unang tingin mo pa lang, kikita ng sombrero, pwede mo nang bayaran yan. Ganon yung nangyayari sa amin. Sa akin, pag bumibili ako ng maramihan, binebenta ko rin siya agad. Ipinapasa ko tutubo ko lang ng... Kamusta, Kois? Kamusta so far yung nagiging kita sa inyo? Okay naman. Bali, nadadagdagan ng sombrero. Nadadagdagan kasi... Pero investment pa rin. I think, kaya siya nangyayari. Kasi, bibili ka nga ng aspak as a seller, as a vintage cup collector, na binibenta mo din naman, pero kung bumili ka ng aspak, tapos meron kang mga ilang piraso na gustuhan doon. Minsan talagang, hindi mo na siya... lugi na naman. Kasi... Pero lugi lang yun in terms mo, pero investment mo pa rin yan. Anytime pwede mo siyang i-out. Gawin ulit pera. Gawin mong kapital, pero ako rolling ako nun eh. Talagang bili, tubo, ipon, bili. Ganon. Pinapaikot mo lang din talaga. Pero ito yung mayroong ilang cups na meron kasi inyo. Yung yung pang personal use mo, yung parang hirap ka talagang ibenta. Vintage cup. Vintage cup. May ilang vintage cup ka na yan.
Siguro 10 piraso siya. 10 piraso. Na puro ganito. NBA Pan ako Caps. ng NBA. Magkano nag-range yun sa palagay mo? Depende rin. Katulad nito, Chicago Bulls. Isa to sa mga high value na Caps. na double line stitch. Kasi nga, syempre, Michael Jordan. Oo. Hindi man na maalis LJ, sa... Totoo. Sa history ng basketball. Totoo. Hindi, Gusto natin Chicago Bulls. Kuis, gusto ko malaman or gusto naming malaman, kung pagsasama-samahin natin yung presyo ng 10 cups, vintage cups na meron kasi inyo, palagay mo, magkano na yan? Estimation lang. Abot ng 6 digits yung akin. 6 digits na yun. Oo. Biruin mo. So, that's really an investment. Kagaya nga na sinabi mo, though, nahihirapan kang i-out yung mga yan. Kasi unang-una, napamahal na sa'yo yan eh. Kasi alas nasa 10 na rin, 10 yung mga sombrero. Sombrero. Tas, Ito pa lang, ang presyohan ngayon, 20K, mababa na yun. mga ganyan na. 5 digits na kagad yan. Mababa na yun. Oo, mababa. Depende pa rin. Pero pag ako magbebenta, pepresyo ako ng 25K itong sombrero. May patong na at least Kasi- may sure ka ng kita doon. Ganda ng condition nito, alaga ko talaga. Walang issue. Isa pa din yun sa iniingatan sa vintage cup, I think. Kasi kung sobrang vintage nga niyan, pero kung hindi naman niya naalagaan, magkakapresyo pa din ba yun ng kagaya ng ine-expect mo sa mga ano? Meron kasing dalawang klaseng buyer eh. Okay. What's that, kuya? Merong maselan at meron namang talagang, kaya nga tinawag na vintage eh. Aha. Kaya na talaga yan. Ako, mas lulugar ako sa maselan. Mas gusto ko yung walang issue. Okay. Kung ikaw. Di baling bumayad ka ng nasa mahal. ano ka, nasa maselan side ka. Di baling bumayad ka ng mahal. Basta maganda yung condition kasi for collection ako eh. Collection. Hindi ko naman ninaano yung kabilang side na gusto nila kahit okay lang, kahit Ragid na ano. Ako naman gusto ko talaga yung maganda condition kasi pantabi ko eh. Pang display ko, pang for the future, papaman ako saan ako. Pero totoo yun eh. Yung idea mo na na yung nabanggit mo kanina na may dalawang klase. Though hindi ko din naman masisi yung iba na okay, hindi sila maselan. Kasi nga, sabi mo, vintage is vintage eh. Vintage. Kumbaga, kung Kumbaga PSG lang. and at the same time, kung yan ay may mga punit-punit na, may mga Oo, fade ng hindi kaunti, maiwasan ibig yan. sabihin, may pinagdaanan, may kwento na talaga yung sombrero na Isa yan. rin. Merong iba kasi may pirma may authenticity talaga sila ng Oo, okay, pinirmahan ng ano. Pinirmahan ba, Steph Curry. Buong klase yun. Yun. Oo. Yun, maaaring magmahal yun kasi Tsaka kahit anong punit nun, bibili ng tao yun. alam mo yun, pag pinirmahan ng isa sa mga superstar o iconic na tao, doon kahit yung mga dinadala kay Boss Toyo, parang ganun lang. Pero sa cup kasi, pirma talaga eh. I see. Now, guys, we've learned a lot about vintage cups ngayon at kung paano kumikita ang isang vintage cup collector. But I wanna go back quick dun sa sa Battle of the G's, kuya. Yeah. Nakasama namin before si Kuya KB. Once again, shout out kay Kuya KB. Parang KB. Nagkaroon kami ng kaunting storya from him. Pero more on his artistry yung napokusan namin eh. But going back, kasi isa ka sa co-founders nung Battle of the G's. Paano ba talaga siya nagsimula? Paano niya siya binuo dalawa ni Kuya KB? Nagsimula talaga yan, wala pa si KB. Okay, sige. That's a new story. In Burga days namin, mga college pa kami. Si Paring Agar ang kasama ko sa kulitan dyan. Yun, shoutout Paring Agar. Yun, Okay, mga tropa sa Pagbilaw, si Kuya shoutout sa Agar. inyo. Sa inyo talaga ni Kuya Agar nag-start? Yung yun. idea? Alam mo yun, tambay kami sa mansyon. Oo, mansion. Oo. Shoutout. Nakamiss namin Burga days. Yun, si Tony G, lagi siyang tumatambay dun. Si Tony G din. Oo. Isa din sa naging iconic na rin na tao yan Ito sa yung Lucena mangyari eh. na yun. Tapos, ay syempre, si Tony G, rest in peace. Alam naman natin. Yeah, kung anong rest in kulit peace, nun. Tony G. But yeah, isa yun sa nagpasaya ng Lucena talaga. No, Si Tony, G. Hindi natin may kakaila kahit medyo may sablay yung tao ng konti kasi nga medyo kulang siya sa konting attention, lalo na ng mga magulang. Kaya yun, hanggat maaari, ganun ang ginawa na lang namin, si Tony G. Puta, lagi siyang top freestyle. Alam mo yun? Flip top. Sana na yan. Basta talented yun eh. Totoo. Nakakasalamuha ko si Tony Magaling G. siyang magano eh. Tapos nabanggit ni Paring Agar, pare meron na akong itatapat. Oo.
Si Tracy G. So yun ang yun, si Tracy G at si Tony G, sila yung unang nag-battle rap dun sa liga nyo Hindi official. naman siya battle of the G's pa talaga eh. Mag-freestyle lang sila pare, doon. dalhin mo dito. Kita mo yung bata mo. Sabi ko, ay di na pagplanuhan namin. Sige, Friday night. Freestyle battle natin yan dalawa dito lang sa mansyon. Sana sa Inverga nga. Tapos, yun, kulit-kulit kami. Paano dali? Bibigyan natin ng pera yung dalawa. Basta magbabattle sila ng maganda. Habang tayo nagiinom. Sana. Ganun yung trip namin nung una eh. Siyempre, masasaya nga. So, college. paano siya nasundan, Koys? From that idea, kasama mo si Kuya Ager. Tapos pinag-battle niyo si Tracy G at si Sumulangit naman si Tony G. May mga nangyari kasing na Anong mga sumunod? Binibideo ko si Tony G ng hamunin mo si Tracy G. Ganun muna. Alam mo yun, pinapahype namin sa Facebook. Tapos ina-upload ko. Mamaya, parang Agar naman, binibideo din si Tracy G. Okay. Hanggang ang kulit namin, yung dalawa. Hanggang sa na-hype na rin talaga yung dalawa. May tropang, iwan ko, hindi ako nag-aamali si Gabby. Ginawa niya ng poster. Laging official battle talaga siya. Doon nagsimula yun. Okay. In-upload namin yung poster. Kasi napaka-DIY lang. Ginawa lang namin sa phone yata yun. Sige, upload mo na. Si Mimi, pag-upload ko, may battle Pinuntahan siya ng tao. Oo. Wala pa nun. May nag-PM lang sa akin. Hindi ko nababanggitin kung sino yung tumulong sa akin. Okay. Ayaw niya Sige. So, may nangyari. May tumulong sa'yo to put up the event. Kuya. Sabi niya, meron na kayong venue. Yun, parang ganun. Nag-open siya ng ay, baka gusto niyo doon kayo sa Robar mag-venue. Nagkaroon kayo ng venue ngayon. January 28, 2017, pinatulan namin yun kasi libre. Alam mo yun? Doon na lang tayo. Kasi ang daming pupunta eh. Alam mo yung mga comment, game. O tsaka may venue na kayo yun nun. yung kauna-unang event ng battle rap. Dito sa Quezon? O dito sa Lucena? Hindi naman. Nawala kasi. Halos, sabi nga ni parang KB, almost 5 to 10 years. Oo. After a long time of nawala yung battle rap, naibalik nyo that time. Niya, ang tagal nang walang hip-hopan, tagal nang walang Tapos tinulungan niya ako. Sabi ko, pare, hindi pa kami magkumpare nun. Sabi ko, tol, baka matutulungan mo ako sa magpa-perform. Meron naman kaming kaunti dito. At saka kung paano yung magiging setup. Kasi wala pa talaga akong idea Ako, ang alam ko lang, pagbabatelin ko yung dalawa ni Tracy G at Tony G. Pero yung mga back-end nung kasi yun ang main event eh. Tapos, pare, paano ba to? Huwag kang mag-alala, sabi niya sa akin. Meron akong mga tropang magpa-perform. Pati ako magpa-perform din ako. Gusto mo, bumatel din ako eh. Yun, bumatel siya dun. Ang nakabattle niya, si Alpar. Isa rin sa mga old school na hip-hop dito. Oo, si Alpar ng Lucena Pamilya Masta LFM. Yan, shout out mga tropa sa LFM. Si Alpar, yun. Nag-battle din silang dalawa ni Alpar. Kaya, napaka-historic nung yun eh. Kasi doon siya nag-start talaga eh, no? Dalawang battle MC rapper. Tanda mo pa, anong date nun, kuya? January 28, 2017. January 28. 2017. Nangyari ang first official Robar. Battle of the G's. Robar, ang liit lang na bar nun eh. Tapos dito sa Lucena. Pero kuya, siya? May Battle of the G's na ba talaga siya? Noon pa lang? Wala pang pangalan. Wala pa. Paano niyo tinawag niyo dun sa event na yun? Meron na nga ba siguro? Parang meron na nga ba? Kasi Tony G at Tracy G, kaya naging Battle of the G's. Bro, that's one of a very interesting story. So kung bakit siya kaya siya naging Battle of the G's? Kasi nung yung kauna-unahang battle na ginanap, na pinut up nyo, naglaban ay si Tony G at si Tracy G. Para silang G. So sige, Battle of the G's to. Kasi yung mga pag may G ka sa pangalan, di ba? Gang, di ba? Pero si Tony G talaga, nag-skate pa lang Tony G na ang tawag sa kanya, Tony Hawk dati. Nag-aaral. Kasi ang kulit, sunod ng sunod sa amin. Ang gandang history. Sa lahat ng hip-hop enthusiast dito sa Quezon, sa lahat na sumusuporta sa Battle of the G's, I think meron tayong natutunan right now sa episode na to. Sobrang gandang history nun. Kaya hindi talaga natin basta-basta pwedeng kalimutan si Tony G in a way. Lalo dito sa Lucena. Hindi ko talaga Rest in peace to Tony G. Rest in peace. Hindi ako lusinahin, kuya.
Pero madalas kong makasalamuha si Tony G nung simula nung nag-Lucena ako. Lagi ko siya naabutan at yan. Wala masasabi si literal Tony. na streets ni Tony G. Nakasurvive siya. Well, kuya, maraming nakakatuwa. Unang-una gusto ko ulit magpasalamat. Ibang klaseng usapan to. Ibang klaseng impormasyon ng aming mga nahalukay. But we'll just take a very, very short break. Sa ating pagbabalik, tara, magdigin pa tayo dyan sa mga kwento na yan. Ako po si Jiro, kasama natin si Kuya Harlex Kind, ang co-founder, now currently the head of Battle of the G's. Dito sa Homegrown, Their Stories, Your Home, on air, people. Magbabalik kami. Salamat kayo.